Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4991-5010. Kabanata 4,971. Kahit na mapatay ni Mekaisto si James, mauubos ang kanyang kapangyarihan. Noon, hindi na niya kayang harapin si Zayden at kinailangan niyang muling magkatawang tao at magtago. Hindi niya ginustong mangyari iyon. Magtrabaho ka sa akin. Kaya kong ibigay lahat ng kailangan mo. Hindi kailanman. Sige, kung ganoon. Wala na akong ibang sasabihin sa'yo. Dahil nabigong makipag-ayos kay James, hindi nag-aksaya ng panahon si Mekaisto. Kaagad, nahati ang kanyang katawan sa maraming clone. Lumitaw ang 7 clone. Kasama ang kanyang pangunahing sarili, mayroong 8 sa kanya. Muli niyang ipinakita ang kanyang kakaibang sikretong sining. Lahat ng 8 katawan ni Mekaisto ay may pantay na lakas. Ang lihim na sining na ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya. Kung mapatay ang isang clone, hihina ang kapangyarihan ni Mekaisto. Gayunpaman, isinaaktibo niya ang demonic pill na nakapaloob sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kakayahan ay naibalik sa sukdulan nito. Ang kanyang kapangyarihan, na naubos sa panahon ng labanan, ay ganap na naibalik. Swoosh! Agad, pinalibutan ni Mekaisto at ng kanyang 7 clone si James. Ang parehong kayamanan, ang demonic compass, ay lumitaw sa kanilang mga kamay. 8 demonic compass ang lumipad patungo kay James ng marahas. Hinawakan ni James ang boundless sword at iwinagayway ito. Sa sandaling bunutin niya ang kanyang espada, ang greater paths ay naging isa sa espada at naging sword energies. Sa isang iglap, 8 sword energies ang lumitaw. Ang 8 sword energies ay sumalungat sa 8 demonic compass. Dumagundong. Agad na nahati ang lugar. Kahit na naibalik ang kakayahan ni Mekaisto at magagamit niya ang kanyang napakalakas na lihim na sining, umasa lamang si James sa kanyang lakas at sa boundless sword upang maisigawa ang universal sword art, na maaaring hamarang sa pag-atake ni Mekaisto. Bagamat napigilan ni James ang pag-atake ni Mekaisto, nawasak ang espasyo sa paligid niya. Kasunod ng pagkawasak, isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumabas sa kanilang paligid. Nagbitak ang pisikal na katawan ni James kasabay ng bitik ng kawalan. Sa kritikal na sandali na ito, umikot ang porma sayon sa ilalim ni James. Kasunod ng pag-ikot ng porma sayon, isang porma sayon ang lumitaw sa paligid ni James at hinarang din ang kapangyarihan ng pagkawasak ng espasyo. Muling umatake si Mekaisto. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang Boundless Pagoda. Ang ika-10 anyo ng walang hangganan na pagoda ay agad na nilamon ang isa sa mga clone ni Mekaisto, na natrap ang clone sa loob nito. Sa sandaling natrap ang clone, lumitaw ang isang pares ng Dobro Eyes. Hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng mga mata. Nagtipon sila at naging sword energies. Lumitaw sila sa Boundless Pagoda sa isang iglap at tumusok sa katawan ng clone. Bagamat nawasak ang isa sa mga clone ni Mekaisto, hindi ito nagdulot sa kanya ng fatal injuries. Gamit ang demonic compass sa kanyang kamay, pinuntirya niya ang Boundless Pagoda. Ang Boundless Pagoda ay nagkapira-piraso, ngunit ang mga pirasong iyon ay mabilis na nanambalik at nabuo muli ang Boundless Pagoda. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Tumalon si James, at ang porma sayon sa ilalim niya ay pinakawalan. Lumaki ang porma sayon at natrap ang 3 clone ni Mekaisto ng sabay-sabay. Ang 3 natrap na clone ay sabay-sabay na umatake, sinusubukang sirain ang formation. 3 demonic compass ang sabay na umaatake sa formation. Ang pag-atake ay katumbas ng 3 sa pangunahing mga sarili ni Mekaisto na sabay na umaatake. Nakakatakot ang kapangyarihan. Gayunpaman, ang 3 clone ay hindi maaaring ganap na masira ang pagbuo. Ang kanilang mga pag-atake ay nagawa lamang na gumawa ng bitek sa porma sayon. Sa isang iglap, hindi mabilang na pagbabago ang naganap sa pagbuo.
Ang bawat pagbabago ay naglalaman ng ibang inscription. Bawat isa sa kanila ay isang nakakatakot na supernatural signature skill. Ang Universal Sword Art, Blossoming, Thunderous Tribulations, Ten Path Techniques. Hindi mabilang na mga kasanayan sa lagdaang lumitaw, na nagpapatibay sa kapangyarihan ng pagbuo. Kahit na tatlo ang pangunahing pagkatao ni Mecha Isto sa Porma Sayon, sila ay nadaig at patuloy na kumukuha ng mga hit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,972. Ang pagbuo ay masyadong malakas. Kahit na tatlo sa mga pangunahing selves ng Mecha Isto ang nakulong doon, lahat sila ay agad na natatakpan ng mga sugat. Bukod sa tatlong nakulong na mga clone, ang natitirang mga clone ay nakapaligid kay James at sinalakay siya. Lahat ng uri ng supernatural. Ang mga kasanayan sa lagda ay ginamit. Si James ay hindi pa nakatagpo ng mga kasanayan sa supernatural na lagda bago. Ilang sandali, hindi niya mahawakan ang mga ito. Ipinatawag niya ang maraming uri ng mga kasanayan sa supernatural na pirma, ngunit nabigo ang kanyang mga counterattack, at patuloy siyang nasugatan ng pagdurusa. Kahit na sa proteksyon ng mga mas malaking landas at siyam na distrito ng langit na landas, marami pa rin siyang pinsala. Ginamit ni na James at Mecha Isto ang lahat ng kanilang pinakamalakas na kasanayan sa lagda mula sa simula ng labanan. Naubos nila ang lahat ng kanilang mga taktika upang makuha ang unang pagpatay. Noon lang, ang isa sa mga clan ng Mecha Isto ay tahimik na lumitaw sa likuran ni James. Ang demonyong campus nito ay patuloy na pinaikot at sisingilan kay James. Sa isang pag-iisip, lumitaw si James sa likod ng walang hanggan na pagoda at hinarang ang pag-atake ng demonyong kumpas. Pagkatapos, ang isa sa mga clone ng Mecha Isto ay lumitaw sa tabi ni James. Inaktibo ni James ang Blithe Omniscience at iniwan ang lugar sa oras lamang. Sa sandaling muling lumitaw si James sa ibang lugar, ang isa sa mga clone ng Mecha Isto ay naging materialized at sinalakay si James. Bago magreaksyon si James, ang kanyang braso ay naghit mula sa demonyong kumpas. Nawala ang dugo, at wala na ang braso niya. Ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Ang kanyang amputated na braso ay agad na naibalik. Sa Porma Sayon, tatlo sa mga clone ng Mecha Isto ang walang katapusang inaatake. Sa ngayon, sila ay bagbog ng mga sugat. Pagkatapos, sinalakay nila muli ang pagbuo. Kaagad, basag ang pagbuo. Kaagad, ang tatlo sa kanila ay nakatakas sa pagbuo. Sa kabilang banda, lumikha si James ng isang mundo ng Tayback. Ang Sword World ay sumabog ang isa sa mga clan ng Mecha Isto. Kapag ang clone ay napuspos, isang Porma Sayon ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng mundo ng Tayback. Sa pagbuo, hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw. Ang mga inscription ay patuloy na lumilikha ng nakasisilaw na lakas ng Tayback. Isa-isa, sinalakay ng energies ng Tayback ang clone sa mundo ng Tayback. Ang clone ay tinusok ng maraming beses. Ang katawan nito ay napuno ng mga butas. Noon, nagdusa si James ng isa pang hit. Ang kanyang likuran ay natakpan ng dugo. Sa distrito ng Chaos, ang kasunod ng labanan ay nakakatakot. Bilang karagdagan sa 10,000 pagbuo ng demonyo na lumulunok sa distrito ng kaguluhan, ang distrito ng kaguluhan ay hamina. Ito ay nagiging isang walang laman na puwang ng endless. Samantala, ang mga nabubuhay na nilalang ng Chaos District ay hindi makayanan ang kasunod ng labanan. Ang mga nabubuhay na nilalang sa anumang lugar na naapektuhan ng labanan ay agad na namatay. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nanunood ng labanan na ito sa labas ng mundo. Sina James at Mecha Isto ay parehong nagpakita ng napakalakas na kapangyarihan. Ang kanilang kapangyarihan ay gumawa ng mga powerhouse ng mga nakatagong sekta na natatakot. Nais nilang patayin si James Mecha Isto. Kung nakaligtas si Mecha Isto, mahirap para sa mga powerhouse na makitungo sa kanya sa hinaharap. Hindi nila matalo si Mecha Isto. Sa larangan ng digmaan, patuloy na nag-hit si James. Patuloy niyang pinalaki ang kanyang kapangyarihan upang gamutin ang kanyang mga sugat. Si Mecha Isto ay napakalakas. Bagaman ginamit niya ang isang shatter lahat, na hamina ng isang bahagi ng kanyang kapangyarihan, siya ay pa rin. Kahit na ang pagbuo ni James ay malakas at maaaring saktan si Mecha Isto, ang lihim na sining ni Mecha Isto ay napakalakas. Ang mga clone ni Mecha Isto lahat ay may parehong kakayahan sa kanyang tunay na sarili.
Kahit na sa pormasyong nakakainis ni James, hindi pa rin siya nakakasama sa labanan. Mula sa pagsisimula ng labanan, maaari lamang masaktan ni James si Mekaisto at ang kanyang mga clones. Kahit na matapos na maubos ang lahat ng uri ng mga taktika, siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,973. James ay huminga ng malalim. Sa kasalukuyan, kailangan niyang patayin ang isa sa mga clone ng Mekaisto upang mapahina ang kanyang kakayahan. Swoosh! Ang isang porma sayon ay lumitaw sa wala kahit saan at napuspos ang isa sa mga clone ng Mekaisto. Kapag ang clone ay nakulong, nawala si James at lumitaw sa itaas ng porma sayon. Ang mga kapangyarihan ng 10 landas ay lumitaw sa kanyang katawan. Tulad ng isang dragon, ang mga kapangyarihan ng 10 mga landas ay bumaril hanggang sa kalangitan. Ang mga kapangyarihan ng 10 mga landas ay pumuno sa kalangitan at tumawid sa isa't isa. Habang tumatawid sila sa isa't isa, naging mahiwagang inskripsyon sila. Sa isang instant, ang mga inskripsyon ay nabuo ng isang nakakatakot na porma sayon. Ang Tenfold Realms Transcendent Art. Panipi. Sa maagang yugto ng labanan, ginamit ni James ang pinaka-nakakatakot na kasanayan sa pirma ni Emperor Raya, ang 10 beses na Realms Transcendent Art. Ang Tenfold Realms Transcendent Art ay isang porma sayon at isang mundo. Nabuo ito ng 10 uri ng kataas-taasang kapangyarihan at 10 uri ng kataas-taasang inskripsyon. Ang isa sa mga clan ng Mekaisto ay nakulong sa porma sayon, habang ang 10 beses na Realms Transcendent Art ay nasa labas ng kahit na si Mekaisto ay hindi magagawang gawin ang presyon ng pagbuo at ang 10 beses na Realms Transcendent Art. Sa 10 beses na Realms Transcendent Art, 10 uri ng mga inskripsyon at 10 uri ng mga kapangyarihan na pinananatiling intertwining. Pagkatapos, isang kakaibang kapangyarihan ang sumabog. Ang lakas ay pumasok sa pagbuo kaagad. Sa isang flash, hindi mabilang na mga pagbabago ang nangyari sa pagbuo. Samantala, ang katawan ng clone sa pagbuo ay agad na napatay. Nawala ito mula sa pagbuo. Sa pamamagitan ng paggamit ng Tenfold Realms Transcendent Art, pinamamahalaan ni James na patayin ang isa sa mga clan ng Mekaisto. Kahit na pinatay lamang ni James ang isang clone, nagbabayad siya ng malaking presyo para dito. Dahil ang kanyang ranggo ng paglilinang ay mababa at ang kanyang kapangyarihan ay limitado, gamit ang 10 beses na Realms Transcendent Art na malakas na tumagal sa kanya. Kahit na mayroon siyang puso ng Endlos at maaaring patuloy na sumipsip ng kapangyarihan mula sa 9 na distrito ng Endlos upang muling ibalik ang kanyang kapangyarihan, hindi siya mababawi sa isang maikling panahon. Bukod, ang labanan ay matindi. Kung nagpahinga siya kahit isang segundo, mawawala siya at mamatay. Wala siyang oras upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Matapos patayin ni James ang isa sa mga clone ni Mekaisto, ang natitira ay patuloy na umaatake sa kanya. Ang porma sayon ay nag-drop ng isang clone, kaya't wala ng proteksyon si James ng porma sayon. Sa gayon, inatake si James ng natitirang mga clone ng Mekaisto at pangunahing sarili ni Mekaisto. Kahit na ang kaluluwa ni James ay pumasok sa porma sayon, hindi niya mahawakan ang mga pag-atake. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng isang matalim na sakit na nagmula sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay pinipilit sa kanyang pisikal na katawan. Nahihilo siya, at ang kanyang isip ay naging malabo. Mawawala na si James. Ginamit niya ang lahat ng uri ng mga taktika. Nagbabayad siya ng napakalaking presyo ngunit maaari lamang patayin ang isa sa mga clone ng Mekaisto. Mayroong 6 na clones at ang pangunahing sarili ni Mekaisto, ngunit walang kapangyarihan si James na patayin ang nalalabi sa kanila. Mamamatay ba talaga ako sa labanan sa distrito ng kaguluhan? Humihingi ako ng paumanhin. Ginawa ko talaga ang aking makakaya. Kudlit. Malabo ang isip ni James. Isang malakas na pagnanais na mabuhay na lumalakas sa kanyang puso. Para sa isang maikling sandali, siya ay naging matino. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang magulo na distrito ng Chaos. Nakita din niya ang isang malaking lugar ng distrito ng kaguluhan na naging walang bisa sa Endlos. Ang natitirang distrito ng kaguluhan ay nasa kakila-kilabot na mga makitid. Sa sandaling ito, naisip ni James ang isang buhay na nilalang, ang kapatid ni Winton na si Zella. Zella ay nagsabi na nakita niya ang isang bahagi ng hinaharap ng kaguluhan. Nakita niya ang kaguluhan na naging kulay abo at naging walang umiiral.
Iniwan niya ang isang inskripsyon. Sa inskripsyon ay mga salitang sinabi niya. Sinabi niya kay James na buksan ang inskripsyon noong siya ay nasa isang patay na pagtatapos o kawalan ng pag-asa. Sa pag-iisip nito, may napagtanto si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,974. In despair, naisip ni James ang inskripsyon na naiwan ni Zella. Kaagad, tinawag niya ang inskripsyon na naiwan ni Zella at pinasok ang inskripsyon gamit ang kanyang Zen. Isang anino ang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isip. Ang anino ay dahan-daang naging materialized at naging isang ginang sa isang puting damit. Ang ginang ay may mahaba at malago na buhok. Siya ay lumitaw na marangal at matalino. James, tumawag siya. Binubuksan mo ang inskripsyon na ibinigay ko sa iyo ay nangangahulugang nakarating ka sa isang punto kung saan wala kang ibang pagpipilian kundi mabuhay at mamatay sa distrito ng kaguluhan. Iyon o ang buong Endlos ay pinupunasan. Panipi. Zella, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sabik, tanong ni James. Ang isang bahagi ng kaluluwa ni Zella ay nakatago sa inskripsyon. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng inskripsyon, maaaring makipag-usap ang isa kay Zella. Umiling-iling si Zella at sinabing, James, hindi tama ang tiyempo ng labanan na ito. Ito ay isang kalawakan. Ito ang kaguluhan sa distrito, Endlos, at ang iyong kapahamakan. Ang tanging paraan mo ay sumuko. Panipi, sumuko. Natigilan si James. Yeah, panipi. Tumango si Zella at sinabing, kung sumuko ka, ang deputy leader ng extraterrestrial demons at ang grand patriarch ng Doom Race, na namamahala ng mga bagay sa kadiliman, ay mabubuhay. Kasunod ng iyong pagsuko, si Zayden ay magtatapos sa pagkontrol sa Endlos. Sa hinaharap, samantala, ang deputy leader ng extraterrestrial demons ay babalik sa madilim na daigdig. Ang Endlos ay magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan. Hindi tama ang tiyempo dahil hindi naabot ng iyong kakayahan ang rurok nito. Ang pagsuko ay nangangahulugang pagpili upang mabuhay. Pagkatapos sumuko, maaari kang pumunta sa pagtatago at linangin. Kapag ang iyong base ng paglilinang ay umabot sa rurok nito, ang lahat ay magiging madali sa iyo. Gayun din, nagpatuloy si Zella, kahit na matapos na, kailangan mo pa ring matupad ang maraming mga kondisyon upang mabuhay. Minsan ay nakakuha ako ng pananaw sa lihim ng langit. Napagtanto ko na ang isang light beam ay mag-flash kapag ang kaguluhan ng distrito ay malapit ng masira. Kaagad, nalaman ko ito. Naramdaman ko na ang light beam ay lumitaw sa simula ng kapanganakan ni Endlos. Ito ay misteryoso. Ang hitsura ng light beam ay ang iyong oras upang umatras. Ang light beam ay ilalabas ka sa lugar. Mabubuhay ka. James, kailangan mong hawakan hanggang sa lumitaw ang light beam. Kung hindi ka, mamamatay ka sa labanan. Ang aking kakayahan ay limitado. Wala akong nakikita sa hinaharap. Hindi ko makita ang iyong pagtatapos. Hindi ko makita kung umalis ka sa light beam. James, mag-ingat. Ang boses niya ay umalangaw-ngaw sa isip ni James. Nang tinawag ni James ang inskripsyon ni Zella, inatake muli ni Mephisto si James. Ang demonic compass ay patuloy na umaatake kay James. Ang katawan ni James ay natakpan sa mga sugat. Lumabo din ang kanyang isip. Naramdaman niya ang kanyang paligid ngunit hindi maramdaman ang nabanggit na light beam na si Zella. Alam niya na ang light beam ay ang kapalaran ng Herstellan art. Mayroong 3 light beam. Sa lugar na ito, lilito ang isa sa mga light beam. Gayunpaman, walang light beam na lumitaw sa lugar at sa buong distrito ng kaguluhan. Hindi ba talaga ako hahawak hanggang sa lumitaw ang light beam? Nadama ni James ang kawalan ng pag-asa. Hindi mahalaga ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang mga bagay na nasa kamay ay hindi naayos. Buhay pa si Mephisto. Si Zayden ay hindi nagpakita. Hindi nasisiyahan si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,975. Sa sandaling ito, sa universo ng tao, si Livy ay nagpanik nang makita si James na natalo. Livy, kailangan mong isipin ito. Kung gumawa ka ng isang paglipat ngayon, hindi ka na babalik. Hindi ako babalik, galit na galit si Livy. Sa sandaling ito, ginaising niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa at isinaaktibo ang demonyong tableta na nagtago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa pagkatapos ng kanyang sakripisyo. Kaagad,
Nagbago ang kanyang aura at lumalakas. Habang pinalabas niya ang kanyang aura, ang pangunahing bulwagan ng korte ng langit ay gumuho. Maraming mga powerhouse sa korte ng langit ang nagulat. Bago sila magreaksyon, nawala si Livy. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa larangan ng digmaan ng distrito ng Chaos. Ang kanyang payat na figure ay nakasuot ng isang asol na balabal. Siya ay may isang kahanga-hangang aura. Natigilan ang hitsura niya kay Mekaisto. Mekaisto, huminto, sabi ni Livy. Livy, tinitigan ni Mekaisto si Livy na nakatayo sa harap niya. Matapos madama ang kanyang aura at kapangyarihan, nasisiyahan siya. Sinabi niya, naalala mo ang iyong mga alaala. Nabawi mo na ba? Naaalala ko ang ilang mga bagay, sabi ni Livy bago sumulyap kay James, na natakpan ng mga sugat at may mahina na kaluluwa na aura. Nang marinig iyon ni Mekaisto, dumilim ang kanyang ekspresyon. Livy, huwag kalimutan ang iyong kapanganakan at misyon. Binigyan ka lang ni James ng isang kaluluwa. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay ang Grand Priestess, galit na si Mekaisto. Alam ko, sinabi ni Livy, hindi mo siya papatayin. Panipi. Hindi. Kung hindi siya mamatay, hindi magagawa ang plano. Umungol si Mekaisto, kung maglakas loob kang pigilan ako, papatayin din kita. Bakit hindi mo subukan? Panipi. Nagdilim ang ekspresyon ni Livy. Ang kanyang aura ay naaayon sa Mekaistos. Dapat mamatay si James. Hinawakan ni Mekaisto ang demonyong compass. Kailangan kong protektahan siya. Unti-unting lumalakas ang aura ni Livy. Isang itim na siga ang sumulong sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, sinunog niya ang kanyang kaluluwa, dugo, at lahat ng iba pa. Kahit na naibalik ang kanyang kakayahan, alam niya kung gaano kalakas ang Mekaisto. Ang kanyang pagkakataon na talunin si Mekaisto ay hindi sigurado. Sa kasalukuyan, hanggat may oras si Mekaisto, papatayin niya si James. Sa makatuwid, hindi maibigay ni Livy ang Mekaisto anumang oras o pagkakataon. Sinunog niya at sinakripisyo ang kanyang sarili upang makakuha ng mas malakas na kapangyarihan. Siya ay nasa ranggo ng Chaos Comprehened. Ngayon, mas malakas ang kanyang aura. Ang kanyang aura ay nalampasan na ang ranggo ng Chaos Comprehened. Pinalabas niya ang isang aura ng soberanong ranggo. Ikaw, Panipi, hindi makapaniwala si Mekaisto kung ano ang nangyayari. Pinababayaan mo ang iyong misyon para kay James. Dapat kang humingi ng kamatayan. Oo, Panipi, sinabi ni Livy, na binibigkas ang bawat salita, pagod na ako. Ayaw kong maging Grand Priestess. Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang wakasan ang lahat ng mga sama ng loob at muling magkakatulad. Mabubuhay ako ng isang bagong buhay na may pagkakakilanlan ni Livy. Mekaisto, sumama ka sa akin at kalimutan ang lahat. Mabuhay tayo ng bagong buhay sa Endlos. Itinaas ni Livy ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga ilusyon na palad. Maraming mga ilusyon na palad ang humawak sa mga clones ng Mekaisto at pangunahing sarili bago pinagsama ang mga ito. Pagkatapos, nawala sina Livy at Mekaisto mula sa Chaos Battlefield. Namatay na sila. Ang lakas na naiwan nila ay nilamon ng 10,000 pagbuo ng demonyo ng mabilis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,996. Livy ay nakuhang muli ang kanyang lakas ng rurok, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na talunin ang Mekaisto. Ang kanilang mga kakayahan ay sa halip sa par. Nais ni Mekaisto na patayin si James, ngunit hindi pinapayagan iyon ni Livy. Alam niya na nagtatago pa rin si Zayden sa dilim. Sa kasamaang palad, ito lang ang magagawa niya. Ang natitira ay mga panloob na gawain sa Endlos. Papatayin man o hindi si Zayden, si James ay hindi isang bagay na maaaring magpasya si Livy. Siya. Mapipigilan lang si Mekaisto sa pagpatay kay James. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili upang makakuha ng isang mas malakas na kapangyarihan. Malakas niyang ginawa si Mekaisto na muling nakakasama sa kanya. Sa walang bisa, ang isang geomantic compass ay naiwan. Ito ay sandata ni Mekaisto, ang demonyong compass. Ang 10,000 pagbuo ng demonyo ay nanatili pa rin. Patuloy itong nilamon ng distrito ng kaguluhan. Pansamantalang natapos ang labanan, at nagkaroon ng pagkakataon si James na magpahinga. Nasa gilid siya ng namamatay. Nakita niya ang lahat ng ginawa ni Livy.
Hindi niya inaasahan na mailigtas ni Livy ang kanyang buhay at bigyan siya ng pagkakataon na huminga. Haha, sa kadiliman, isang pagsabog ng makasalanang pagtawa ang tumunog. Namatay ang deputy leader at third commander ng extraterrestrial demons. Malubhang sina Taran at James. Nasugatan. Ngayon, sino sa Endlos ang aking tugma? Panipi. Ang tinig ay tumunog sa buong distrito ng Chaos. Sa pagkamatay ng kamatayan, tumayo si James sa magulong walang bisa. Sa sandaling ito, ang kanyang mga pinsala ay masyadong malubha. Ang kanyang kaluluwa ay hindi na maaaring hawakan at hindi maaaring magpatuloy na maging isa sa pagbuo. Iniwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang katawan ay naging anino habang nakaupo siya sa hindi kumpletong porma sayon. Sa oras na ito, ang kaluluwa ni James ay mahina. Samantala, ang buong distrito ng kaguluhan ay gumuho. Nais ni James na pigilan ito. Gayunpaman, siya ay walang kapangyarihan. Sa labas ng kaguluhan, maraming mga powerhouse ang nakakita ng sitwasyon ngunit hindi kumilos. Wala silang kakayahang gumawa ng aksyon. Kahit na gumawa sila ng aksyon, magiging walang silbi. Ang distrito ng kaguluhan ay nilamon ng 10,000 pagbuo ng demonyo. Nawala ang distrito ng kaguluhan. Sa kabilang banda, si Zayden, na nagtatago sa kadiliman, ay lumalakas. Pinanood ni James ang distrito ng Chaos na nawala. Naghintay siya na lumitaw ang light beam. Gayunpaman, ang light beam Zela na nabanggit ay hindi lumitaw kahit na matapos na mawala ang distrito ng kaguluhan. Matapos mawala ang distrito ng Chaos, isang taong may edad na at isang magandang ginang ang nagpakita. Sila ay sina Zayden at Zizzle. Pareho silang lumitaw bago ang espiritu ni James. Itinaas ni Zayden ang kanyang kamay, nais na mapupuksa si James upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ama, maghintay, biglang sinabi ni Zizzle. Ano ang mali? Sinulyapan ni Zayden si Zizzle. Sinabi ni Zizzle, Ama, si James ay hindi banta ngayon. Marami siyang lihim. Mayroon din siyang 10 beses na Realms Transcendent Art. Ang pormasyong iyon ay napaka-misteryoso. Bagaman ikaw ay kasalukuyang hindi mapigilan sa Endlos, kung makakakuha ka ng mga lihim ng James, maaari kang makapasok sa pinakamataas na ranggo. Panipi. Tama ka. Kinalat ni Zayden ang kapangyarihan sa kanyang palad. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, isang sinag ng puting ilaw na pagbaril ng mabilis. Narito ito. Nakita ng espiritu ni James ang light beam. Natuwa siya. Sa isang pag-iisip, ang pagbuo ay mabilis na naibalik. Nilubog nito ang demonyong campus na naiwan ng mga patay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,977. However, iniwan ni James ang puso ng Endlos. Nang umalis siya, ginamit niya ang huling lakas ng kanyang espiritu upang maisaaktibo ang puso ng Endlos. Ginamit niya ang kapangyarihan ng puso ng Endlos upang maibalik ang nawawalang distrito ng kaguluhan, na pinapayagan ang hindi mabilang na mga nilalang na nabubuhay sa kaguluhan ng distrito ng Chaos. Matapos niyang gawin ang lahat ng ito, halos maubos ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Kaunti lang ang naiwan. Kudlit. Mabilis na nangyari ang lahat. Mabilis itong nangyari na si Zayden ay hindi maaaring gumanti. Ano iyon? Nais ni Zayden na maramdaman ang light beam. Gayunpaman, kahit na siya ay napakalakas, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng light beam. Ang brat na ito, panipi, si Zizzle ay walang magawa. Pag-iisip sandali, sinabi niya, dapat ginamit ni James ang huling piraso ng kanyang kapangyarihan upang maisaaktibo ang puso ng Endlos, gumaling. Ang nawawalang distrito ng kaguluhan at muling pagkabuhay ng mga nabubuhay na nilalang sa distrito ng Chaos. Bagaman na ibalik niya ang distrito ng kaguluhan, binayaran niya ang presyo sa kanyang buhay. Tulad ng para sa sinag ng puting ilaw, dapat itong magaan ang kaluluwa ni James. Ngayon, si James ay ganap na nawala. Nawala din ang ilaw ng kanyang kaluluwa. Panipi. Hindi alam ni Zizzle ang totoong Herstellan art. Hindi rin niya alam ang tungkol sa 3 beam ng ilaw na lumitaw sa kapanganakan ni Endlos. Kaya, maaari lamang niyang hulaan kung ano ang nangyayari. Pareho ang naisip ni Zayden. Sa sandaling ito, nakangiti siya. Si James, Mecha Isto, at ang pangatlong commander ng mga extraterrestrial na demonyo ay nawala mula sa Endlos. Ngayon,
Ang pinakamalaking kaaway ni Zayden ay si Taran, na malubhang nasugatan. Matapos makaranas ng isang matinding labanan, si Taran ay nagdusa mula sa matinding pinsala. Madali para patayin ni Zayden si Taran. Ang mga sumusunod sa akin ay umunlad, ang mga sumasalungat sa akin ay mawawala. Panipi. Tumayo si Zayden sa naibalik na magulong walang bisa. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong 10 distrito. Sa labas ng distrito ng kaguluhan, sa universo ng tao, lahat ay tahimik. Si Thea at ang iba pa ay naging luha. Tumulo ang luha mula sa kanilang mga mukha. Akala nila si James ay lilikha ng isang himala. Sa kasamaang palad, si James ay hindi lumikha ng anumang himala. Nawala siya sa huli. Siya ay magpakailanman nawala sa Endlos. Wala man lang siyang pagkakataon na mag-reincarnate. Si Thea ay tumayo sa pangunahing bulwagan ng Korte ng Langit, na kung saan ay naging isang pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay nagbubuhos. Inilibot niya ang kanyang mga kamao habang ang mga veins ay sumulpat sa kanyang mga braso. Ang master ng dugo ng ninuno ay lumakad at tinapik si Thea sa balikat. Gusto niyang aliwin siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magbuntong hininga ng walang magawa. Zizel, Zayden, ang Doom Race. Kinuha ni Thea ang kanyang mga ngipin habang ang nakamamatay na hangarin ay sumulong sa kanyang puso. Swoosh! Sa sandaling ito, ang isang sinag ng puting ilaw ay lumitaw sa walang bisa. Ang light beam ay lumitaw sa wala kahit saan at pumasok sa katawan ni Thea. Ang bilis ng light beam ay napakabilis. Maging ang master ng dugo ng ninuno, isang powerhouse sa ranggo ng kaguluhan, ay hindi ito naramdaman. Samantala, nagyelo ang katawan ni Thea. Isang light beam ang lumitaw muli sa isang lugar sa Endlos. Ang ilaw na beam ay sumabog sa pamamagitan ng walang nakaramdam ng hitsura ng light beam. Nang ipanganak si Endlos, lumitaw ang 3 beam ng ilaw. Umalis si James kasama ang kanyang espiritu. Isang light beam ang pumasok sa katawan ni Thea. Isang ilaw na sinag na sumabog at nawala. Walang nakakaalam kung sino ang makakakuha ng huling sinag ng ilaw. Maya-maya, nagising si Thea. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isip, lumitaw ang mahiwaga at malalim na mga inscription. Natagpuan ni Thea ang sitwasyon na hindi makapaniwala. Ang sitwasyon ay masyadong walang kabuluhan. Nakakuha siya ng isang pagkakataon at kapalaran sa pamamagitan ng pagtayo sa pagkawasak ng Korte ng Langit. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay nauna ng nakaraan. May isang pares ng hindi nakikita na mga kamay na kumukuha ng mga string. Sa likod ng mga eksena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,978. Isang lugar sa madilim na daigdig. Matapos na makaranas ni Henrik ng isang matinding labanan at pinupunasan ang extraterrestrial demons guarding sa lugar, iniligtas niya si Yardos, na nakulong. Kahit na nagmamadali si Henrik upang mailigtas si Yardos, ang pagbabago-bago ng labanan sa kaguluhan ay nakasisindak. Naramdaman niya ang pagbabago-bago ng labanan mula sa ilang mga distrito ang layo. Bukod, iniwan ni James ang isang inskripsyon para sa kanya. Hindi lamang sila maaaring makipag-usap sa pamamagitan ng inskripsyon, ngunit si Henrik ay maaari ring maramdaman ang sitwasyon ni James sa pamamagitan ng paggamit ng inskripsyon. Nakaupo sa isang itim na bato, si Henrik ay mukhang nag-aalala. Malubhang nasugatan si Yardos. Wala man lang siyang enerhiya upang tumayo. Patuloy siyang humahagulgol. Sa kahirapan, tumayo siya at sumandal sa likuran ni Henrik. Ang dalawa sa kanila ay sumandal sa isa't isa. Si James ay talagang nawala sa oras na ito. Kumuha si Henrik ng isang sigarilyo at kumuha ng drug. Ano ang nangyari? Matagal nang nakulong si Yardos sa madilim na mundo, at iniligtas lang siya ni Henrik. Kaya, walang ideya si Yardos kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Henrik kay Yardos kung ano ang nangyari ng detalyado. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyon, sinaksak ni Yardos ang kanyang mga kamao. Nanalo sila sa huli. Panipi. Ang galit ay sumulong sa puso ni Yardos. Nais niyang patayin sina Zayden at Zizel ngunit walang kapangyarihan na gumawa ng anuman. Kahit na gumaling ang kanyang mga pinsala at naibalik ang kanyang lakas, hindi siya ang tugma ni Zayden. Hindi namatay si James sa labanan. Gayunpaman, naisip ng lahat na namatay si James sa labanan.
Dahil namatay si James sa labanan, lahat ng tao sa universo ng tao ay nagdadalamati. Pagkatapos, lumitaw si Zayden at kinokontrol ang puso ng Endless na naiwan ni James. Kinokontrol niya ang 10 distrito ng makalangit na landas at naging Panginoon ng Endless. Bukod doon, gumawa din siya ng anunsyo. Sa 30,000 taon, aakyat niya ang trono sa lahi ng tadhana at maging Endless Lord. Sa isang sulyap ng isang mata, 30,000 taon ang lumipas. Nakakainis ang lahi ng tadhana. Maraming mga nakatagong sekta ang nagpakita upang batiin si Zayden sa pagiging bagong Endless Lord. Ang lahi ng tadhana ay buhay na buhay, habang ang lahi ng tao ay tahimik. Maraming mga powerhouse ng lahi ng tao ang lumitaw sa pangunahing bulwagan ng korte ng langit ng tao, ngunit tahimik ang pangkat ng mga powerhouse ng lahi ng tao. Si Zayden ay naging New Endless Lord at nagsimula ng isang bagong panahon. Tulad ng para kay Zizzle, siya ay naging tunay na Teresa. Siya ay nasa itaas ng lahat. Lumipas ang oras. Sa ilalim ng pamunuan ni Zayden, ang 10 distrito ng Endless ay naging maunlad. Hindi ginamit ni Zayden ang kanyang katayuan upang mapang-api ang lahi ng tao at iba pang karera. Sa kabaligtaran, pinayagan niya ang iba pang mga karera na mapayapa. Sa isang flash, lumipas ang isang Enterpop. Mula nang mamatay si James sa labanan, si Thea ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Siya ay nasa pag-iisa para sa isang buong Enterpop. Pagkaraan ng isang Enterpop, binuksan ni Thea ang kanyang mga mata. Hindi patay si James. Isang tinig ang tunog mula sa 33 langit ng korte ng makalangit ng lahi ng tao. Tumunog ito sa korte ng makalangit na lahi ng tao. Kaagad, ang hindi mabilang na mga powerhouse ng lahi ng tao ay lumitaw sa labas ng pag-iingat ng santuaryo ng Thea. Naglakad si Thea sa labas ng santuaryo ng seclusion. Nanay, ano ang nangyayari? Maraming taon na, bakit mo sinabi na hindi patay si tatay? Sinulyapan ni Thea si Jacopo, na nagtanong, at sumagot, nararamdaman ko siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,999. Many human race powerhouse ay nakatingin sa Thea. Sinabi ni Thea sa lahat ng kwento ng pagkuha niya ng isang kapalaran matapos mamatay si James sa labanan. Sa oras na iyon, sa pagkawasak ng korte ng langit, maraming mga mahiwagang inskripsyon ang lumitaw sa aking isipan. Pagkatapos nito, nag-isip ako ng pag-iisa. Ngayon na ang isang Enterpop ay lumipas, ako ay naging mas malakas. Ngayon lamang, naramdaman ko ang isang kakaibang light beam sa aking katawan. Naramdaman ko rin ang isa pang light beam sa isang lugar sa Endless. Ang kaluluwa ni James ay nakatago sa light beam na iyon. Panipi. Nang malaman na, nasisiyahan ang mga powerhouse ng lahi ng tao. Pinakalma ni Henrik ang kanyang sarili at tinanong, nasaan si James? Tama iyon. Thea, huwag mo kaming iwan na nakabitin. Nasaan si James? Sabihin mo sa amin. Panipi, kapag nalaman ng lahat na si James ay buhay pa at ang kanyang kaluluwa ay umiiral pa rin, sila ay naging nasa sabik. Gayunpaman, umiling-iling si Thea at sinabing, hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ni James. Naiintindihan ko lang na buhay siya at ang kanyang kaluluwa ay nakatago sa isang magaan na sinag. Alam lamang ni Thea na si James ay buhay pa ngunit hindi alam kung nasaan siya. Thea, ang iyong base ng paglilinang. Ang master ng dugo ng ninuno ay hindi mapigilan ang pagsulyap sa Thea. Kahit na hindi pinalabas ni Thea ang anumang aura, nadama niya na nagbago si Thea. Pinasok ko ang ranggo ng Chaos Comprehend. Kalmado, sinabi ni Thea, sa panahon ng Enterpop na ito, naintindihan ko ang mga mahiwagang inskripsyon. Naintindihan ko ang isang bahagi ng lihim na Endless. Ang ranggo ng Chaos kumpletuhin. Panipi, natigilan ang mga nabubuhay na nilalang sa lugar. Lalo na si Henrik, nakuha niya ang mana ni Zeno at nagkaroon ng Grand Purge Formation. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nadagdagan lamang mula sa ranggo ng Chaos Illimita hanggang sa ranggo ng Chaos Transcendere sa panahon ng Enterpop. Hindi man lang siya pumasok sa ranggo ng Chaos Omnia. Sa kabilang banda, pinasok ni Thea ang ranggo ng Chaos Comprehend. Masyado siyang nakasisindak. Ang mga nabubuhay na nilalang na naroroon ay nakuha. Panahon na upang pumunta sa Doom Race ng Chaos District.
Lumingon si Thea upang tumingin sa direksyon ng distrito ng Chaos. Ang universo ng tao ay iniwan na ang universo ng tadhana. Ngayon, ang universo ng tao ay hindi kabilang sa nasasakupang distrito at distrito ng langit na landas. Ito ay isang independenteng universo sa Endlos. Maaari itong isaalang-alang na isang independenteng distrito, ngunit ang laki ng distrito ay medyo maliit. Pupunta ako sa iyo. Sa pagbanggit ng lahi ng tadhana, hinaplos ni Henrik ang kanyang mga ngipin. Hindi ko makaligtaan ito. Humakbang din si Yardos. Si Yardos ang unang tao na pumasok sa ranggo ng kaguluhan sa universo ng tao pagkatapos ng panahon ni Emperor Raya. Nililinang niya ang landas ng omniscience sa matinding. Nang siya ay nasa Mount Stoyan ng Chaos Arena, hinawakan niya ang threshold ng ika-12 ranggo ng landas ng omniscience. Sa panahon ng Enterpok, siya ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Ngayon, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay umabot sa rurok ng ranggo ng Chaos Omnia, at ang kanyang landas na walang kabuluhan ay umabot sa ika-12 ranggo. Ang pagkamatay ni James ay nag-udyok sa kanya na linangin. Kaya, nilinang niya habang nilalabanan ang kanyang puot sa panahon ng Enterpok. Ngayon, oras na upang maghayganti kay James. Bukod sa mga Yardos, ang hindi mabilang na mga powerhouse sa lahi ng tao ay pinipigilan din ang isang pagkamuhi. Nais nilang pumunta sa distrito ng Chaos at ang Doom Universe isang araw upang maghayganti kay James. Sa kasamaang palad, si Zayden ay napakalakas. Nang umalis si James, ginamit niya ang kanyang natitirang kapangyarihan upang maisaaktibo ang Endless Heart upang maibalik ang distrito ng Chaos. Kaya, hindi niya dinala ang puso ng Endless. Sa huli, nakuha ni Zayden ang puso ng Endless. Mataas ang ranggo ng paglilinang ni Zayden. Sa pagdaragdag ng puso ng Endless, siya ay tulad ng isang bundok na pinipigilan ang mga powerhouse ng lahi ng tao. Sa makatuwid, ang mga powerhouse ng lahi ng tao ay hindi makapaghiganti kay James ngayon na pumasok si Thea sa ranggo ng Chaos Comprehend at naabot ang sukdulan ng ranggo ng Chaos. Oras na para sa lahi ng tao na maghayganti at maghayganti kay James. Mag-iisa ako. Tiningnan ni Thea ang iba at sinabing, malakas si Zayden. Kahit na pumasok ako sa ranggo ng Chaos Comprehend, hindi ko alam kung papatayin ko si Zayden. Ito ay isang labanan sa buhay o kamatayan. Ang nalalabi sa iyo ay hindi tugma ni Zayden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,000. One epoch ay 4.9 bilyong taon. Ang isang Enterpok ay 470,000 panahon. Kinuha lamang ni Thea ang 470,000 mga panahon upang makapasok sa ranggo ng Chaos Comprehend ranggo mula sa ranggo na walang hangganan ng kailam. Nakakatakot ang bilis ng paglilinang na ito. Maraming mga Enterpok ang lumipas mula noong panahon ni Emperor Raya. Maraming mga nabubuhay na nilalang sa 10 distrito, ngunit kakaunti lamang ang mga nabubuhay na nilalang na maaaring makapasok sa ranggo ng kaguluhan. Bukod kay Zayden, na kumuha ng isang shortcut, halos wala nang pumasok sa ranggo ng Chaos Comprehend. Hindi lamang ang isa ay kailangang magkaroon ng potensyal na makapasok sa ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan, ngunit kailangan din ng isang malaking patunay. Mula pa nang si Zayden ay naging Endless Lord, tinanggap ng lahi ng tadhana ang pinaka-nakasisilaw na panahon. Ang Providence ng Doom Race ay lumago sa isang nakakatakot na antas. Dahil dito, ang Mount Chaos ng Doom Race ay naging isang santuaryo ng paglilinang para sa 10 distrito. Sa huling Enterpok, ang hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang sa 10 distrito ay naaakit na sumali sa lahi ng tadhana. Kahit na ang mga nabubuhay na nilalang ay tinanggihan ng lahi ng tadhana, malilinang nila sa isang lugar malapit sa Mount Chaos. Para bang makakakuha sila ng ilan sa Providence ng Doom Race sa pamamagitan ng pagiging malapit sa Mount Chaos. Ang lahi ng tadhana ay hindi huminto sa kanila na gawin ito. Sa pasukan ng Mount Chaos, walang maraming mga nabubuhay na nilalang maliban sa mga alagad ng Mount Chaos. Gayunpaman, maraming mga nabubuhay na nilalang na natipon sa malayong distansya ng mga kaguluhan sa bundok. Ang mga nabubuhay na nilalang ay malapit sa Mount Chaos upang linangin, sinusubukan na makuha ang Providence ng Doom Race. Sa likuran ng Mount Chaos ay isang manor. Ito ay kung saan nakatira si Zayden ng Doom Race. Sa buong lahi ng tadhana, isang buhay na si Zizel, ang maaaring pumasok at iwanan ang lugar na malayang.
Sa di kalayuan, isang matangkad, maganda, at may kapansin-pansin na ginang sa isang puting damit na lumakad. Siya ay humuhuni ng isang tono. Mukhang nasa mabuting kalagayan siya. Itinulak niya buksan ang gate at pumasok sa manor. Sa isang nakamamanghang lugar sa manor, isang taong may edad na ang nakaupo kasama ang kanyang mga binti na tumawid. Nagninili siya. Habang naglalakad si Zizzle papunta sa gitnang may edad na, nawala siya. Sa susunod na sandali, lumitaw siya bago si Zizzle. Ano ang nangyari? Bakit ka napakasaya? Sa isang ngiti, tanong ni Zayden. Ngumiti si Zizzle at sinabing, Ama, pumasok ako sa ranggo ng kaguluhan. Mula ngayon, ako ay isang powerhouse. Haha, tumawa si Zayden at sinabing, malayo ka pa rin. Kumusta naman kayo? Panipi, tinanong ni Zizzle, nalaman mo ba ang threshold ng sovereign rango? Umiling-iling si Zayden at sumagot, hindi madali. Pagkatapos ng lahat, ang rango ng paglilinang na ito ay isang alamat lamang. Maaaring hindi ito umiiral. Kumpara sa nakaraang Emperor Raya, sino ang mas malakas? Ikaw o siya? Tanong ni Zizzle. Umiling-iling si Zayden at sinabing, mahirap sabihin. Hindi pa ako nakipaglaban kay Emperor Raya, at wala akong pagkakataon. Si Emperor Raya ay isang alamat at isang alamat. Bagaman maraming taon na ang lumipas, ang kanyang mga gawa ay kumakalat pa rin. Si Emperor Raya ay napakalakas. Kahit na naabot na ni Zayden ang ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan, hindi niya alam kung siya maaaring talunin si Emperor Raya. Sa pamamagitan ng paraan, matatagpuan mo na ba ang Taran? Tanong ni Zayden. Mula pa nang siya ay naging Panginoon ng Endlos, hinahanap niya si Taran. Malakas si Taran. Siya ay isang malubhang problema para kay Zayden. Gayunpaman, ang isang Entrepok ay lumipas, subalit si Zayden ay hindi nakarinig ng anumang balita tungkol kay Taran. Nang si Taran ay nasa Chaos Battlefield, nakipaglaban siya laban sa maraming mga Grand Patriarch ng mga nakatagong sekta na nag-iisa. Pinatay niya ang 12 ng mga ito at nasugatan ang ilan. Gayunpaman, nagdusa rin si Taran mula sa mga pinsala. Mula nang lumipas ang isang Entrepok, natatakot si Zayden na ang mga pinsala ni Taran ay nakabawi. Si Taran ay isang powerhouse na nakipaglaban kay Emperor Raya para sa kataas-taasang kapangyarihan. Kahit na si Zayden ay nasa ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan, natatakot siya kay Terra. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5001. Hindi pa. Umiling-iling si Teresa at sinabing, ang aming mga taga-Manman ay naghahanap sa buong distrito ng Endlos, ngunit walang tanda ng Taran. Bumantong hininga si Zayden. Hindi ko siya masusubaybayan kahit nasa puso ng Endlos. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay ginagawang hindi kapani-pani walang mahirap para sa atin na hanapin siya kapag nagtatago siya. Hindi mapahinga si Zayden hanggat nanatiling buhay si Taran. Gayunpaman, napakahirap na hanapin si Taran. Sa ngayon, ang lahat ng maaaring gawin ni Zayden ay patuloy na linangin ng walang pagod, pagpapahusay ng kanyang sariling lakas upang mapanatili ang kanyang posisyon. Whoosh! Sa sandaling ito, sa labas ng mga kaguluhan sa Mount Mount, isang sinag ng ilaw na nagmula sa kalangitan, na bumubuo ng isang babaeng nakasuot ng isang itim na gown. Siya ay may mahaba, jet black hair at isang pambihirang aura na may isang pahiwatig ng kawalang kilos sa kanyang pagpapahayag. Sino ito? Dared siyang makarating ng diretso sa labas ng pasukan ng Mount Chaos. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Ito ang Thea Callahan mula sa universo ng tao, matron ng lahi ng tao, at ang asawa din ni James Cayden. Ang paningin ng Thea sa labas ng pasukan ay iginuhit ang pansin ng maraming mga nabubuhay na nilalang sa paligid. Nagtataka, ang ilan sa mga nakababatang nilalang ay nagtanong, sino si James Cayden? Si James ay hindi lamang isang bayani kundi pati na rin isang alamat. Ang kanyang buhay ay napuno ng mga mahahalagang kwento. Gayunpaman, ang mga alamat na ito ay naipasa lamang sa lahi ng tao at ilang mga sinaunang sekta. Ang mga nabubuhay na nilalang na ipinanganak pagkatapos ng kamatayan ni James ay halos hindi alam ang tungkol sa kanya. Ito ay dahil sadyang pinigilan ni Zayden ang impormasyong ito gamit ang Endless Heart matapos na maging Endless Lord. Kahit na maraming mga nabubuhay na nilalang sa distrito ng Chaos ay hindi alam na ang isang mahusay na labanan ay isang beses sumabog doon, na sa huli ay humahantong sa pagkawasak nito.
Si James ay isang hindi kapani-paniwalang powerhouse. Sa distrito ng Chaos, nakipag-away siya sa Mekaisto Zelkart habang siya ay nasa paunang yugto ng ranggo ng Chaos Illumita. Sa huli, nakakuha siya ng karangalan sa pagkatalo. Ang mas matandang powerhouse ay nagbahagi ng mga kwento tungkol kay James. Nang dumating si Thea sa pasukan ng lahi ng Doom, masigasig niyang naramdaman ang labis na patunay ng mga Dooms, na nakapaloob sa loob ng Endless Providence. Zayden Dalibor, lumabas ka at harapin ang iyong tadhana. Sigaw ni Thea. Ang kanyang tinig ay sumigaw sa buong kaguluhan ng bundok tulad ng isang kulog na dagandong, agad na nagising ang ilang mga makapangyarihang opisyal ng lahi ng tadhana. Ang mga opisyal ay dating kilalang mga powerhouse na sumali sa mga tadhana matapos na maging si Zayden ang Panginoon ng Endless. Sa una, kahit na hindi sinalakay ni Zayden ang mga nakatagong sekta, pinili ng mga powerhouse na ihanay ang kanilang mga sarili sa lahi ng tadhana upang mapangalagaan ang kanilang sariling mga sekta at karera, na kalaunan ay naging mga opisyal ng lahi ng tadhana. Mula sa likuran ng pangunahing rurok ng Mount Chaos, mahinahon na tumingin si Teresa sa pasukan at sinabi, "Ito ang Callahan, asawa ni James." Hey! Napangiti si Zayden ng mahina, na nagsasabing, matagal nang namatay si James, at ngayon lamang ang kanyang asawa ay kumakatok sa pintuan. Ang nasabing menor de edad na karakter ay hindi ginagarantiyahan ng maraming pansin. Maghanap ng isang alagad upang aliwin ang kanyang casual. Tandaan, huwag mo siyang saktan. Oo, ama. Umalis si Teresa at nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa labas ng pasukan. Siya ay materyal sa harap ng Thea, nakasuot ng ngiti habang binabati niya, "Thea, kasabay ng oras." Ang galit ay umusbong sa Thea nang makita niya si Teresa. Ito ay ang mga covert na aksyon ni Teresa na humantong sa kaguluhan sa distrito ng Chaos, pinakawalan ang Mekaisto Zelgart at sa huli ay nagdulot ng pagkamatay ni James. Bagaman nadarama niya na hindi namatay si James, wala siyang ideya kung nasaan siya. Thea, dapat kang bumalik. Ang lahi ng tadhana ay hindi kung saan kakabilang. Ang panahon ng kompetisyon sa pagitan ng lahi ng tao at ang lahi ng tadhana ay tapos na. Ang mga tao ay hindi kailanman isang tugma para sa amin, lalo na hindi ngayon. Sa harap ng nasusunog na galit ni Thea, nanatiling binubuo si Teresa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5002. Ito ang Mount Chaos, ang teritoryo ng lahi ng Doom. Alam ni Teresa na si Thea ay isang henyo ng paglilinang na gumawa makabuluhang mga kontribusyon sa lahi ng tao. Hindi niya alam ang eksaktong ranggo ng paglilinang ni Thea. Gayunpaman, hindi siya natatakot, hindi alintana kung gaano kataas ito. Thea, bumalik. Kahit na nais mong maghayganti kay James, ang iyong kasalukuyang lakas ay malayo sa sapat, sabi ni Teresa. Pagwawasak, tumayo si Thea, ang kanyang lalamunan ay bahagya na gumagalaw habang siya ay malumanay na nagsasalita ng isang salita. Ang kanyang mga salita ay tila nagtataglay ng isang mahiwagang kapangyarihan, at isang malakas na puwersa ang bumagsak pagkatapos ng kanyang pagsasalita ng isang solong salita. Si Teresa, na nakapasok na sa ranggo ng kaguluhan, ay hindi mapigilan ang puwersa na ito. Agad na sumabog ang kanyang katawan, at napatay ang kanyang kaluluwa. Ang isang powerhouse ng ranggo ng kaguluhan ay nawala mula sa mundo, at si Thea ay simpleng nagsalita ng isang salita ng hindi kahit na naglalagay ng kamay sa kanya. Ang eksenang ito ay nag-iwan ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang sa pagkabigla. Sa likurang rurok ng Mount Chaos, naramdaman ni Zayden ang kaganapang ito at nagtaka. Ginamit niya agad ang kanyang landas upang mabuhay agad si Teresa. Sa sandaling iyon, 12 ng mga makapangyarihang mga opisyal ng lahi ng tadhana ang lumitaw sa labas ng pasukan, hinaharangan ang landas ng Thea. Ito ang lahi ng tadhana, hindi isang lugar para sa iyo upang maging matapang. Panipi. Sakupin mo siya. Walang pakiramdam ang Thea kapag nahaharap sa mga oportunista at turncoats na ito. Bumalik sa distrito ng Chaos, ang mga powerhouse na ito ay hindi naglakas loob na makagambala ng labanan ni James si Mekaisto. Ang mga saloobin ni Thea ay gumalaw, at isang taybak na materyal sa kanyang kamay. Ang taybak na ito ay pambihirang. Ito ay hindi isang tunay na sandata ngunit isang pagpapakita ng isang tiyak na zen. Lumayo ka.
Ang nag-iisang sword strike ng Thea ay napatunayan na nagwawasak, walang kahirap-hirap na pumipigil sa dose-dosenang mga powerhouse na nakipag-usap sa kanya, kasama na ang mga nasa ranggo ng Chaos Omnia. Ang kanyang enerhiya ng Tayback ay kapwa hindi nasa salat at nasa salat, na may kakayahang sirain ang kanilang mga pisikal na katawan at kaluluwa sa isang nahulog. Ang pagdating ni Thea ay una nang humantong sa maraming mga manunood na naniniwala na siya ay walang ingat na inilalagay ang kanyang sarili sa panganib sa pamamagitan ng pagpunta sa lahi ng tadhana. Gayunpaman, habang nagbukas ang mga kaganapan, naging malinaw na ang sitwasyon ay kabaligtaran. Ang Thea ay hindi kapani-pani walang malakas. Panipi, ang mga ito ay mga powerhouse mula sa mga nakatagong sekta. Mayroong kahit isang kaguluhan sa ranggo ng Omnia sa kanila. Paano niya ito tinanggal ng madali? Paano napakalakas ng Thea? Ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay naiwan. Thea Callahan, napakalayo mo, isang mahigpit na tinig na sumigaw mula sa rurok ng Mount Chaos. Kaagad pagkatapos, isang gitnang tao ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay walang iba kundi si Zayden Dalibor, na nagtataglay ng isang walang kap-ares na presensya sa kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. Tumingin si Thea kay Zayden sa malayo, ang kanyang Tayback ay hawak ng paalang sa kanyang kamay habang nagsalita siya sa isang malamig na tono, "Ngayon, maghihiganti ako kay James sa pamamagitan ng paggamit ng Tayback ng lahi ng tao upang paksin ka." Panipi. Ang aura ni Thea ay sumulong sa rurok nito. Ang aura ng ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan ay ganap na pinakawalan sa sandaling ito. Ang kanyang mahaba. Ang itim na buhok ay nagsimulang sumayaw habang siya ay umakyat sa kalangitan, na lumilitaw sa parehong antas tulad ni Zayden. Nang madama ang aura ni Thea, hindi maiwasang sumimangot si Zayden. Ang ranggo ng Chaos Comprehender. Paano ito posible? Panipi. Halos hindi siya makapaniwala. Si Zayden ay nagpupumiglas ng labis na halos hindi napapasok sa ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan, habang si Thea, isang miyembro ng lahi ng tao, ay tila nakamit ito ng walang kahirap-hirap, ng walang makabuluhang merito, mga pagkakataon, o boons. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5003. Isang entrepok na ang nakaraan, si Thea ay nasa maagang yugto lamang ng ranggo ng Kylum Acme, ngunit pinasok niya ang ranggo ng Chaos Comprehensor lamang ng isang entrepok mamaya. Paano ka nagtatanim? Paano ka makakapasok sa ranggo ng Chaos Comprehend? Tanong ni Zayden na may malamig na tono. Ginamit ko ang Tayback ng lahi ng tao, at nasa ranggo ako ng kaguluhan sa pagkumpleto. Sa palagay mo ba hindi kita maputol? Malamig ang ekspresyon ni Thea habang itinuro niya ang kanyang longsword sa Zayden. Ang Tayback na ito ay isang pagpapakita ng mga saloobin ng mga tao na hinihigop ni Thea. Ito ay ang kanilang pagnanasa kay James at ang kanilang puot kay Zayden na nagbago sa Tayback na ito. Ang ekspresyon ni Zayden ay naging mabagsik. Sa kanyang mga mata, tanging siya ay nagmamay-ari ng kwalifikasyon upang makapasok sa ranggo ng paglilinang na ito, at walang ibang nabubuhay na ginawa. Si Taran, na nagbanta sa kanya, ay hindi pa lumitaw, ngunit ngayon ay lumitaw si Thea. Thea Callahan, bilang Endless Lord, responsibilidad ko ang pag-iingat sa mga Endless. Wala akong pagnanais na makisali sa labanan sa loob ng alinman sa 10 distrito ng Endless. Handa ka bang sumali sa akin sa madilim na mundo, kung saan maaari kitang labanan ng lahat ng aking lakas sa mas malawak na lugar? Ang boses ni Zayden ay sumasalamin. Tulad ng nais mo, sumang-ayon si Thea, hindi nais ang mga inosenteng buhay na nilalang na magdusa pagkatapos ng kanilang labanan. Sama-sama, sila ay nagpasok sa hindi kilalang madilim na mundo. Si Teresa ay naglalagay ng paralisado sa lupa sa rurok ng mga kaguluhan sa Mount. Nakakatakot si Thea. Maaari niyang mapawi si Teresa na may isang solong salita lamang. Sa kabila ng muling pagkabuhay ni Teresa mula sa kamatayan, nanginginig pa rin ang kanyang kaluluwa. Kahit na nakarating siya sa ranggo ng Chaos Illimita, ang takot ay pinatuyo ang bawat onsa ng lakas mula sa kanyang katawan. Paano siya magiging napakalakas? Nanginginig si Teresa sa takot. Ang madilim na mundo ay umiiral na lampas sa Endless, malawak at hindi natukoy. Habang ang mga hangganan ng Endless ay maaaring galugarin, ang mga nasa madilim na mundo ay nanatiling mailap. Ito ay isang lugar na balabal sa kadiliman,
na nakapaloob sa hindi mabilang na madilim na oras, bawat isa ay may hawak na isang mahiwagang kapangyarihan. Ang isang lalaki at isang babae ay tumayo sa hangin ng madilim na mundo. Sa kabila ng nakapangangilabot na itim na ambon na may kapangyarihan upang maiwasto ang lahat, nanatili silang hindi maapektuhan. Thea Callahan, napaka-curious ko. Paano mo pinamamahala ang maabot ang ranggo ng kaguluhan sa pagkumpleto sa isang enterpack lamang? Dapat imposible, kahit na nakatanggap ka ng napakalaking stroke ng Bon. Ang aura ni Thea ay umalis kay Zayden. Nais niyang malaman kung paano niya nakamit ang ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan. Sa palagay mo ba bilang Panginoon ng Endlos, malalaman mo ang lahat tungkol sa mundo? Maraming hindi mo alam. Malamig na sagot ni Thea. Nagpakita siya mismo sa harap ni Zayden bago pa man mag-areglo ang kanyang mga salita. Nakakapagtataka ang kanyang bilis na ang taybak ng lahi ng tao ay tinusok sa pamamagitan ni Zayden sa sandaling siya ay naging materialized. Itinaas ni Zayden ang kanyang kamay, na nagpapakita ng enerhiya sa kanyang palad upang hadlangan ang pag-atake ni Thea. Boom! Ang enerhiya na kanyang pinagsama sa kanyang palad ay nabasag agad, at siya ay itinulak pabalik. Sa sandaling iyon na pinipilit pabalik, lumitaw si Thea sa likuran niya, at ang kanyang taybak ng lahi ng tao ay direktang tumusok sa pamamagitan ng kanyang katawan. Nag-iingat si Zayden, gayunpaman ay pinaliit niya ang lakas ni Thea. Sa isang iglap, nasugatan siya. Sa sandali na sinaksak, biglang sumulong ang kanyang aura, at isang kakilakilabot na puwersa ang agad na itinulak ang taybak sa kanyang katawan. Ang puwersa na ito ay nagpadala din sa paatras. Pinahid ni Zayden ang dugo na umaapaw mula sa sulok ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay naging mabangis at nakakatakot. Thea Callahan, tapos ka na. Panipi. Ang lakas na ipinakita ni Thea ay naging banta sa kanya. Ang kanyang kaligtasan ay haantong lamang sa walang katapusang problema. Isang malakas na pagsulong ng pagpatay sa hangarin na dumaan sa kanya. Sa sandaling ito, walang pinigilan si Zayden, na pinakawalan ang lahat ng kanyang lakas habang inilunsad niya ang isang pag-atake kay Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5004. Isang mabangis na labanan ay sumabog sa kailaliman ng madilim na mundo. Tumagal ito ng mahabang panahon, at ang pagkaraan nito ay nakakatakot. Walang mga nabubuhay na nilalang na ng ahas na lumapit sa madilim na mundo, at ang kanilang mga zens ay hindi maaaring tumagos sa pinakamalalim na kalaliman nito. Matapos ang isang malaking panahon ng pakikipaglaban, ang mga matagal na epekto ng labanan ay dahan-daang hamupa, at si Zayden, na nasugatan, umatras sa pag-mount ng kaguluhan upang ilayo ang kanyang sarili sa ilang oras bago muling lumitaw. Sa kanyang pagbabalik, gumawa siya ng isang anunsyo. Mula ngayon, ang Thea ay magiging matron ng lahi ng tao, at ang mga tao ay magbabahagi sa patunay ng lahi ng tadhana. Kasunod ng kanyang pagpapahayag, ang kalahati ng providence ng Doom Race ay ipinagkaloob sa lahi ng tao. Pagkaraan, nagpunta siya muli sa saradong pintuan ng pagmumuni-muni, at lahat ay sabik na hinihintay ang mga resulta ng labanan. Gayunpaman, libo-libong taon na ang lumipas bago gawin ni Zayden ang anunsyo na ito. Ang haka-haka ay tumatakbo sa gitna ng mga nabubuhay na nilalang. Dapat nanalo si Thea, di ba? Panipi, tila ganito. Kung hindi, hindi ibabahagi ni Zayden ang kalahati ng kanilang providence sa lahi ng tao. Sa isang nakatagong lugar ng lahi ng tao, maraming mga powerhouse ang natipon. Si Thea ay nakaupo sa isang cross-legged meditative na posisyon, ang kanyang katawan ay nagdadala ng malubhang pinsala. Nanay, bakit hindi mo pinatay si Zayden at pinunasan ang lahi ng Doom? Tanong ni Jacopo. Si Thea ay nagsuot ng malubhang ekspresyon at inalog ng bahagya ang ulo, na nagsasabing, hindi ko siya papatayin ngayon dahil nagtataglay siya ng puso ng Endlos. Kung hindi siya, handang gawin ang anumang kinakailangan upang maalis siya. Sa labanan sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na daigdig, ni Thea o Zayden ay maaaring ganap na mawala ang bawat isa. Ang kanilang lakas ay pantay na naitugma. Nagsalita si Yardos, ang kasalukuyang kinalabasan ay hindi masama. Hindi bababasa, ang aming lahi ng tao ay maaari na ngayong kumilos ng bukas at matuwid sa anumang distrito ng Endlos. Noong nakaraan, kahit na ang lahi ng tadhana ay hindi inutusan ang pagsugpo sa lahi ng tao,
Maraming mga pangunahing karera ang covertly na nakatarget sa mga tao upang malugod ang lahi ng tadhana. Sa panahon ng entrepok na ito, ang mga tao ay nahaharap sa mga mahahalagang hamon. Si Thea ang nagbago ng sitwasyon. Mula ngayon, ang lahi ng tadhana ay kasama ng lahi ng tao. Ang puot sa pagitan ng dalawang karera ay pansamantalang pinapagaan. Hindi ito ang lahi ng tao ay hindi nais na paksain ang lahi ng tadhana. Ito ay lamang na sa kasalukuyan ay kulang sila ng lakas na gawin ito. Ang ganap na pag-aalis ng mga dooms ay mangangailangan ng oras para sa akumulasyon at paglaki. Habang dumadaloy ang oras, ipinanganak ng lahi ng tao ang maraming mga powerhouse matapos ibahagi ang patunay ng lahi ng tadhana. Samantala, isang tao ang nakaupo sa isang cross-legged meditative na posisyon sa itaas ng isang baog na burol sa isang tiyak na lokasyon sa loob ng madilim na mundo. Ang burol ay walang mga palatandaan ng buhay ng halaman, tanging ang mga bato na sinira ng itim na ambon. Ang mga mahiwagang inscription ay lumulutang sa paligid niya, at ang kanyang aura ay mabigat. Matapos ang isang matagal na panahon, unti-unting binuksan niya ang kanyang mga mata at tumayo. Wala siyang iba kundi si Wyatt Dalibor mula sa lahi ng Doom. Noong nakaraan, inilaan ni Teresa na isakripisyo siya. Si James ang nagligtas ng kanyang buhay, at tumakas siya sa Chaos District. Siya ay lumibot sa iba't ibang mga rehiyon hanggang sa siya ay natitised sa isang bun sa pamamagitan ng isang providential na enkwentro. Gamit ang bun na ito, nagsimula siya sa isang landas ng paglilinang sa loob ng madilim na mundo. Ngayon, lumipas ang isang entrepok, at ang kanyang paglilinang ay tumaas. Siya ay umusad mula sa kwasi na walang hanggan na ranggo sa ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan. Si Wyatt ay hindi na ang binata na dati niya. Siya ay naging isang taong may edad na, at kahit na siya ay lumitaw sa gitna ng edad, ilang mga guhitan ng kulay abo na buhok ang pinalamutian ng kanyang ulo. Nawala niya ang pagiging kabataan ng kanyang nakaraan, at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng marka ng daanan ng oras. Ang ranggo ng Chaos Comprehened, mahinang sinabi ni Wyatt, na natili siyang kalmado sa pagkamit ng pinakamataas na kaharian ng paglilinang. Kaya, ito ang Herstellan Art. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5005. Wyatt ay nagbulang-bulungan ng marahan, kahit na naabot ko ang pinakatanyag na paglilinang, nawala ko ang lahat. Kung pipiliin ko, mas gugustuhin kong hindi magkaroon ng kataas-taasang kapangyarihang ito at ang hindi pa naganap na kaharian na ito. Ang tanging nais ko lamang ay mabuhay ng isang ordinaryong buhay kasama ang babaeng mahal ko. Panipi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang ilang mga kumikinang na mga teardrops ay gamulong sa kanyang mga pisngi. Sa kanyang isip, lumitaw ang isang figurette, isang babaeng hindi niya makalimutan kahit na matapos na ang isang entrepok. Gayunpaman, alam niya na hindi na siya makakabalik. Pagdating sa walang bisa, umalis si Wyatt mula sa madilim na mundo. Sa kabila ng malawak na endlos, hindi siya makahanap ng isang lugar para sa kanyang sarili. Naglakbay siya sa 10 distrito ng Endlos, ngunit nanatiling hindi sigurado tungkol sa kung saan mag-ayos at makahanap ng isang lugar na tatawag sa bahay. Sa huli, pinili niyang may taguyod ang kanyang sarili sa labas ng madilim na mundo, malapit sa unang distrito ng Endlos. Sa isang pag-iisip, nagpakita siya ng isang espiritual na bundok at lupain sa loob ng madilim na mundo. Ito ang Mount Hetsema, bulong ni Wyatt. Habang ang kanyang mga salita ay bumagsak, ang isang tablet na bato ay naging materyal sa pasukan, na nagdadala ng dalawang buhay na karakter na nagliliwanag ng isang kakila-kilabot na kapangyarihan. Pinangalanan ni Wyatt ang lugar na ito na Mount Hetsema at ipinahayag ang kanyang sarili na Emperor Hetsema. Ang Hetsema ay kumakatawan sa kanyang malalim na pagsisisi, isang salamin ng kanyang panghihinayang sa kung ano ang hindi dapat sa simula. Kung maaari niyang gawin muli ang pagpipilian, hindi siya kailanman nais na magnanais sa kataas-taasang kapangyarihan o napili upang maging isang prodigy ng lahi ng tadhana. Sa halip, pipiliin niya ang isang simple, hindi mapagpanggap na pagkakaroon bilang isang menor de edad na figure sa loob ng lahi. Ang oras ay lumipad, at higit pa sa isang solong entrepok mamaya, lumitaw si Taran. Mabilis niyang nahuli ang mga kaganapan na naganap sa oras na iyon. Ang isang malalaking, mamatay, na karakter ay naging materyal sa itaas ng mga kaguluhan sa Mount, na nagtataguyod ng takot sa buong lahi ng tadhana.
Zayden Dalibor, lumabas at harapin ang iyong paparating na kapalaran, isang tinig na puno ng galit na galit. Dumating si Taran, at isa pang labanan ay nag-apoy sa madilim na mundo. Ang labanan ay mabilis mula sa simula hanggang sa matapos. Lumitaw si Taran na matagumpay, kahit na laban kay Zayden, na gumamit ng kapangyarihan ng puso ng Endlos. Gayunpaman, pinigilan niya ang pagpatay kay Zayden sa maraming kadahilanan. Habang si Taran ay hindi nakibahagi sa labanan laban sa extraterrestrial demon sa oras na iyon, lubos niyang nalalaman ang nakasisindak na kalikasan nito. Naunawaan din niya na babalik ito sa isang paghihiganti sa isang araw. Hindi kita papatayin, Zayden Dalibor, ipinahayag niya. Una, pagkatapos na maging Endless Lord, nagpakita ka ng pag-aalala sa buhay ng 10 distrito at pinigilan mula sa labis na agresibong mga aksyon. Pangalawa, ang extraterrestrial demon ay hindi maiiwasang babalik. At hindi ko nais na mawala ang Endlos ng gayong powerhouse. Pangatlo, naramdaman ko ang matagal na kaluluwa aura ni James. Hindi siya namatay. Kung hindi man, ngayon ay magiging iyong huling araw. Panipi. Nararamdaman ni Taran ang kaluluwa ni James, ngunit hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Kung hindi man, matutugunan ni Zayden ang kanyang pagtatapos ngayon. Si Zayden ay nadulas at pinalayo ang kanyang sarili sa Mount Chaos, hindi na makikita sa loob ng lahi ng tadhana habang lumipas ang oras, umunlad ang lahi ng tao sa ilalim ng gabay ni Thea. Si Taran ay muling nag-uli sa distrito ng Hazif, kung saan nagtatag siya ng isang dojo sa Mount Hazif at pinagtibay ang pamagat ni Emperor Casey. Sa labas ng madilim na daigdig, ang pangalan ng Emperor Hetsema ng Mount Hetsema ay kumalat sa malayo at malawak, na naging bantog tulad ng Zayden, Thea, at Taran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,006. Isang bagong pagkakasunod-sunod ang nabuo sa loob ng 10 distrito ng Endlos. Ang mga tao at ang mga tadhana ay umakyat bilang pinakamaimpluwensyang karera sa 10 distrito. Ang mga dooms ay nasa ilalim ng pamumuno ni Zayden, habang ang mga tao ay ginagabayan ni Thea. Bukod dito, ang pagkakaroon ni Taran ay malayo sa hindi kapanipaniwala, habang pinasyahan niya ang distrito ng Hazif na may pamagat na ipinahayag sa sarili ni Emperor Casey. Kasabay nito, ang isang bagong powerhouse ay tumaas sa labas ng madilim na mundo, na kilala bilang Emperor Hetsema. Ang kanyang hitsura at pinagmulan ay nanatiling isang misteryo, dahil ang sinumang lumapit sa Mount Hetsema ay hindi makagawa ng isang hakbang na mas malapit. Sa walang hanggan na walang bisa ng Endlos, ang isang sinag ng ilaw ay nanatiling maayos sa lugar. Sa loob ng sinag na ito ng ilaw ay nanirahan sa isang kaluluwa, ito ang kaluluwa ni James. Sa nakaraang labanan, si James ay nakaranas ng matinding pinsala, kasama ang kanyang pisikal na katawan na nawalan at ang kanyang kaluluwa sa bingit ng pagpapakalat. Kung hindi para sa mga inscription na naiwan ni Zella, na nagpahayag ng isang paraan para mabuhay siya, mawawala na siya sa labanan na iyon. Matapos lumipas ang isang enterpok, ang kaluluwa ni James ay sa wakas ay nagsimulang mabawi at lumakas sa ilalim ng pagpapakain ng ilaw ng Endlos. Gayunpaman, nawala ang kanyang pisikal na katawan. Ngayon, kailangan niya ng isang bagong katawan upang mabuhay muli ang kanyang sarili. Bagaman nagmamay-ari siya ng kakayahang madaling makagawa ng bago, hindi iyon ang nais niya. Nakuha ni James ang isang strand ng ilaw ng Endlos, nagaganapin ang panghuli lihim ng Endlos at inihayag din ang ilang mga nakaraang kaganapan. Matagal na ang nakalipas, sa pagsisimula ng Endlos, lumitaw ang isang rift. Ang isang maalamat na powerhouse ay gumagamit ng mga mahiwagang materyales upang maisil ito. Matapos ang pagbubuklod, ang isang natatanging bato ng Coloretua ay naiwan, na ngayon ay nakalagay sa isang lugar sa loob ng Endlos. Nais ni James na hanapin ang bato ng Coloretua, ang susi sa pagpapalakas ng kanyang muling nabuhay na katawan sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang kaluluwa. Sa kabila ng paghahanap ng hindi mabilang na edad, ang bato na inilarawan sa Endless Light Record ay pinipigilan pa rin siya. Ang sinag ng ilaw ay dumaan sa pamamagitan ng Endlos walang bisa. Ang distrito ng Presta ay isa sa 10 distrito ng Endlos. Ito ay isang tunay na mystical district na napapalibutan ng mahiwagang tubig na Endlos. Sa loob ng distrito ng Presta ay isang maliit na sekta na kilala bilang Presta Sect, na matatagpuan sa isang isla.
Nagkaroon ng isang nasirang espiritual na bundok sa loob ng sekta, na walang anumang enerhiya na espiritual na Empyrean. Nakatayo ito sa lugar sa gitna ng masiglang enerhiya na espiritual na sumisid sa sekta ng Presta. Habang matatagpuan sa loob ng teritoryo ng sekta ng Presta, ang espiritual na bundok na ito ay nanatiling wala sa anumang mga nabubuhay na nilalang. Sa rurok nito, ang isang ordinaryong bato ay inilatag ng iba't ibang mga overgrown na damo. Swish! Bigla, ang isang sinag ng ilaw ay nagmula sa kalangitan sa isang mabilis na tulan at walang putol na pinagsama sa bato, na nagiging sanhi ng pag-crack at mga fragment na mahulog. Inihayag nito ang isang tao, walang iba kundi si James. Matapos ang hindi mabilang na taon ng paghahanap para sa bato ng Coloretua sa loob ng Endlos, sa wakas ay natagpuan ito ni James. Ang kanyang kaluluwa ay sama-sama sa bato, ngunit nang ibaluktot niya ang kanyang mga kalamnan at buto, natagpuan niya ang kanyang mga paggalaw na maging masalimuot dahil sa pagbabagong anyo ng kanyang pisikal na katawan mula sa bato, na ginagawang mahirap para sa kanyang kaluluwa na ganap na pagsamahin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5007. Ano ang nangyayari? Bahagyang pinukaw ni James ang kanyang kilay. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay naging isang powerhouse sa ranggo ng Chaos IIIIMITA. Matapos ang kanyang kamatayan, sinundan ng kanyang kaluluwa ang ilaw ng Endlos para sa hindi mabilang na edad, at ang lakas nito ay umabot ng hindi bababa sa ranggo ng kabuluhan sa pagkumpleto. Ang lohikal, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay dapat na nakakatakot sa sandaling natagpuan niya ang isang bagong pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng anumang kapangyarihan sa loob ng katawan na ito. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay nadama ng labis na mahina, bahagyang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao na walang paglilinang. Sinubukan ni James na buhayin ang pamamaraan ng paglilinang at ang 10 mga diskarte sa landas, ngunit walang nakitang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Kapag naaktibo lamang niya ang kanyang pamamaraan ng paglilinang ay ang lakas ng langit at lupa sa rehiyon na ito ay mabilis na dumadaloy sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng isang pakiramdam ng pagre-relax habang ang lakas ay dumaan sa kanya. Itinapon ni James ang pamamaraan ng paglilinang at naupo. Habang nag-ayos siya, ang lupa sa ilalim niya ay basag. Nakasuot siya ng paghihirap sa sinabi niya, ito ay masyadong mahina. Kahit na ang katawan na ito ay nabuo mula sa bato ng Coloretua ay isang pambihirang daluyan para sa paglilinang, aabutin ng mahabang panahon kung nais kong maabot muli ang ranggo ng Chaos IIIIMITA. Panipi. Sa kabila ng pagiging natatangi ng katawan na ito, mahina pa rin ito kumpara sa kapangyarihang mayroon siya dati. Nadama ni James ang isang sandali bago mabagal na tumayo at iniunat ang kanyang mga paa. Ang kanyang kaluluwa ay sumakay sa bato ng Coloretua ng ilang oras, unti-unting umaangkop sa bagong katawan na ito. Ngayon ay perpektong makontrol niya ito. Wala siyang ideya kung bakit ang kanyang kaluluwa ay kasalukuyang mahina, at hindi niya magagamit ang kanyang zen upang galugarin ang kanyang paligid. Ang magagawa ko ngayon ay masigasig na linangin. Maaari akong mabilis na bumangon batay sa aking mga nakaraang karanasan at ang mga kasanayan sa lagda ng supernatural na pinagkadalubhasaan ko, ngunit hindi ko alam ang kasalukuyang sitwasyon sa 10 distrito, ungol ni James sa kanyang sarili. Lumayo siya sa mga hakbang mula sa espiritual na bundok. Habang walang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, ang bato ng Coloretua ay isang makahimalang artifact na naiwan sa pagsilang ng rift. Nagtataglay ito ng likas na mystical power at tunay na pambihirang. Manipulahin ni James ang kanyang bagong katawan at ligaw na tumakbo sa loob ng espiritual na bundok. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa baybayin at tumayo na natigilan, nakatingin sa walang hangganang dagat. Pinag-isipan niya kung paano niya maiiwan ang napakalaking kalawakan ng dagat. Walang kapangyarihan si James sa ngayon. Nawalan siya ng kakayahang lumipad at hindi magamit ang Blithe Omniscience. Para sa kanya, ang pagtawid sa dagat na ito ay tila isang hindi masusukat na gawain, at wala siyang ideya kung gaano karaming taon ang aabutin upang maisakatuparan. Sa sandaling iyon, napansin niya ang ilang mga nabubuhay na nilalang na lumilipad sa kalangitan. Agad niyang inagaw ang lifeline na ito, malakas na tumatawag. Hoy, dito. Habang kumalas siya sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pag-iyak ay nakakuha ng kanilang pansin. Whoosh! Maraming mga guhitan ng ilaw na nakarating sa lupa,
na bumubuo ng ilang mga numero ng humanoid. Lumitaw sila sa harap ni James na may mausisa na mga ekspresyon, habang si James ay bahagyang naabak. Isang tao na walang paglilinang. Hindi ito makatuwiran. Paano siya lumitaw sa likurang bundok ng aming sekta kung wala siyang paglilinang? Panipi. Ang aming likod na bundok ay naiwan sa hindi mabilang na edad, at walang alagad na pumasok. Bukod dito, napapaligiran ito ng dagat. Paano siya tumawid sa dagat ng walang paglilinang? Maraming mga alagad ng sekta ng Presta ang nagpalitan ng mga salita. Tinitigan sila ni James, ang kanyang mga mata ay umiikot habang sinubukan niyang magkaroon ng paliwanag. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng mga salita. Hindi niya maihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang James, ang isang muling ipinanganak gamit ang bato ng Koloretsua dito. Bukod dito, wala siyang kaalaman sa kasalukuyang estado ng 10 distrito ng Endlos. Hindi niya kayang ilantad ang kanyang sarili ng walang ingat dahil halos wala siyang kapangyarihan, at ang pag-akit ng mga kaaway ngayon ay mapapahamak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5008. James ay hindi alam kung paano ipaliwanag, kaya pinili niyang maglaro ng pipi, tsak lang ng hanggal. Dalhin natin siya, iminumungkahi ng isang babaeng alagad matapos na sulyatin si James. Oo, itinuturing siyang alagad ng aming sekta hanggat nasa loob siya ng espiritual na saklaw ng bundok ng aming sekta. Kahit na wala siyang base ng paglilinang, mayroon tayong ilang mga ordinaryong tao sa ilalim ng aming sekta, ang isa sa mga dagdag na sekta na idinagdag. Matapos ang isang maikling talakayan, nanirahan sila sa pansamantalang kapalaran ni James, at kasunod na siya ay inalis sa isla. Ang sekta ng Presta ay isang maliit na sekta, at maging ang Grand Patriarch na nakarating lamang sa ranggo ng Diyos ng Macrocosm. Sa 10 distrito ng Endlos, ang ranggo ng paglilinang na ito ay itinuturing na mababa, kahit nasa loob ng distrito ng Presta. Bagaman ang sekta ng Presta ay hindi partikular na malakas, ito ay isang sinaunang sekta na may matagal na itinatag na kasaysayan, na hinuhulaan kahit na ang panahon ni Emperor Raya. Sa loob ng teritoryo ng sekta ng Presta, mayroong mga mas maliit na universo kung saan naninirahan ang mga ordinaryong tao. Ang ilan sa kanila ay nagsimula ng kanilang paglalakbay ng paglilinang, ngunit ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay hindi kapansin-pansin na mataas. Iniwan ng mga alagad ng sekta ng Presta si James sa nayon ng Teuma. Ito ay isang maliit na nayon na matatagpuan sa loob ng teritoryo ng sekta. May isang puno ng willow sa pasukan. Tumayo si James sa harap ng puno, tinitingnan ang rundown na nayon sa unahan. Hindi niya inilaan na manatili dito ng matagal at nais na umalis sa unang pagkakataon upang makahanap ng isang lugar kung saan maaari niyang linangin ng masigasig. Sa kanyang kamangha-manghang katawan at ang supernatural na mga kasanayan sa lagda na kanyang pinagkadalubhasaan, naniniwala si James na maaari siyang bumangon ng mabilis muli at umalis sa lugar na ito upang makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kasalukuyang estado ng Endlos. Gayunpaman, tulad ng malapit na siyang umalis, napansin niya ang isang bagay na pambihira tungkol sa puno ng willow sa pasukan. Ang puno ng willow ay lumitaw na buhay sa ibabaw, ngunit tila ito ay na-scorched ng ilang hindi kilalang puwersa, na walang pag-iiwan ng sigla sa loob nito. Ito ay medyo malaki, ilang daang metro ang taas at higit sa 10 metro sa girth. Ang mga sanga nito ay nakabalot ng banayad na simoy. Matapos madama ang pagiging natatangi nito, lumakad si James at tumayo sa ilalim ng puno, na nagpapalawak ng isang palad patungo dito. Bagaman siya ay kasalukuyang kulang ng kapangyarihan sa loob niya, ang kanyang bagong katawan ay nanatiling malakas. Nang sumakit siya sa kanyang palad, ang puno ay pumutok sa ilalim ng napakalaking puwersa. Sa mas malapit na pag-iinspeksyon, kinumpirma ni James na talagang walang sigla sa loob ng puno. Ang interior nito ay lumilitaw na sinaktan ng kidlat, iniwan itong scorched. Si James ay nakakita at nakaranas ng maraming bagay, at habang ang punong ito ay natatangi, hindi nito nakuha ang kanyang buong pansin. Hindi niya ito binigyan ng isip at lumingon na umalis. Sa sandaling iyon, ang isang matandang magsasaka na may hawak na hoe ay lumitaw mula sa nayon. Siya ay lumitaw na nasa kanyang mga 40s, nagbihis ng payak na kasuotan, at lumipat sa isang masigasig na bilis, tulad ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman,
Agad na makilala ni James ang kanyang pagiging pambihira. Kahit na ang matandang magsasaka ay tila ordinaryong, pinalabas niya ang isang natatanging aura na kahit na ang mga powerhouse ng ranggo ng kaguluhan ay hindi makaramdam. Naintindihan ni James ang maraming mga inskripsyon at lumikha ng mga mahiwagang porma sayon. Kahit na nawala ang kanyang base sa paglilinang, ang ilan sa kanyang mga pandama ay nanatili pa rin. Ito ay lubos na kapansin-pansin, hinimas ni James ang kanyang kilay ng bahagya, pagkatapos ay lumapit sa matandang magsasaka at tinanong, "Sir, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan tayo?" Panipi. Ang matandang magsasaka ay sumulyap kay James, ibinaba ang kanyang hoe, at sumagot, "Ito ang nayon ng Teuma, binata. Wala pang ibang nayon sa loob ng libo-libong milya. Bakit ka napunta rito?" Alam ni James na ang matandang magsasaka na ito ay tiyak na hindi isang pangkaraniwang magsasaka. Siya ay walang alinlangan na isang maalamat na powerhouse na may isang base ng paglilinang nang hindi bababa sa ranggo ng kaguluhan o mas mataas. Tumalikod ang mga mata ni James habang siya ay ngumiti at sinabing, "Dumating ako rito na naghahanap ng isang guro upang malaman ang ilang mga kasanayan." Hey. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,000. Ang matandang magsasaka ay nag-choke at sinabing, "Nakarating ka sa maling lugar. Kung naghahanap ka ng apprenticeship at ang sining ng paglilinang, dapat kang pumunta sa sekta ng Presta. Ang Teuma Village ay isang maliit na nayon lamang, at ang mga residente nito ay mga ordinaryong tao na walang paglilinang." Panipi. Matapos ang pagsasalita, kinuha niya ang kanyang hoe at lumakad palayo. Pinanood siya ni James na umalis, pagkatapos ay sumulyap sa nayon ng Teuma. Ang nayon ay medyo maliit, na may lamang 100 sambahayan. Sa gitna ng nayon, may nakatayo sa isang bulwagan ng komunidad. Sa sandaling ito, maraming mga taga-baryo ang nagtipon doon, na pinangunahan ng isang nakatatandang nakasuot ng isang simple, berdeng balabal. Malumanay niyang hinampes ang kanyang kulay abo na balbas habang nagsalita siya, "Pinapanood namin ang bato ng Kolorechue sa maraming taon. Matapos sumipsip ng kakanyahan ng langit at lupa, malapit nang pukawin ang kamalayan nito. Ngunit ngayon ito ay ninakaw ng iba pang mga nabubuhay na nilalang." Panipi. G. Cray, sino ang kumuha ng bato ng Kolorechue? Ang bato ng Kolorechue ay isang malapit na nakabantay na lihim na kilala lamang sa ilang mga nabubuhay na nilalang sa loob ng edad. Paano ito ninakaw ngayon? Oo, ano ang magagawa natin ngayon? Panipi. Ang nayon ng Teuma ay isang nakatagong lugar, at ang mga naninirahan sa tao ay lahat ng mga nakatagong powerhouse. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang mapangalagaan ang bato ng Kolorechue. Gayunpaman, nakuha ito ni James, at hindi nila alam ang kanyang background. Nahaharap sa mga katanungan ng mga taga-baryo, ang hepe ng nayon ay huminto sa madaling sabi at pagkatapos ay sinabi, "Hindi ko makikilala ang pinagmulan ng taong ito. Gayunpaman, marahil ay inatasan kami ni Lady Tehila sa pag-iingat sa lugar na ito hindi para sa Kolorechue Stone na magising bilang isang buhay na nilalang. Ngunit upang hintayin ang pagdating ng ibang mga tao upang maangkin ito. Ngayon na ang taong kumuha ng bato ay nasa pasukan ng nayon. Hayaan at tingnan." Panipi. Tulad ng pag-aalangan ni James tungkol sa kung papasok sa nayon, isang pangkat ng mga tao ang lumitaw mula rito. Kabilang sa mga ito ay mga individual na may iba't ibang edad at kasarian, bata at matanda, na umaabot sa halos 100. Lahat sila ay nagtago ng kanilang mga ores, ngunit naramdaman pa rin ni James ang kanilang pagiging pambihira. Ang mga tila ordinaryong tao ay lahat ng mga maalamat na powerhouse, na may pinakamahina sa kanila na malamang sa ranggo ng kaguluhan. Tiningnan ni James ang mga magsasaka na ito ng may paggalang, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabi, "Binibigyan ko ng respeto ang lahat sa inyong lahat." "Bata, bakit ka napunta rito?" Tanong ng pinuno ng nayon. Ngumiti si James at tumugon, "Pumunta ako rito na naghahanap ng pag-apruba. Upang maghanap ng apprenticeship, dapat kang pumunta sa sekta ng Presta." "Bakit ka napunta sa nayon na ito?" "Lahat ng tao dito ay isang ordinaryong tao lamang na walang base ng paglilinang," sagot ng pinuno ng nayon. Nag-shock si James at sinabing, "Mapagpakumbaba ka." Panipi. Gamit nito, pumasok siya sa nayon. Ito ay talagang isang pambihirang lugar. Gayunpaman,
Dahil ang pinuno ng nayon at ang iba pa ay hindi darating sa impormasyon, nagpa siya si James na huwag na pindutin pa. Hanggat siya ay nanatili sa nayon, naniniwala siya na sa kalaunan ay alisan niya ang mga lihim nito. Bukod dito, ang mga taga-baryo na ito ay mga tao, kaya marahil hindi sila mga makasalan ng karakter. Nagtataka lang si James kung bakit pinili nilang manirahan sa pag-iisa dito. Matapos pumasok si James sa nayon, nagpalitan ang mga taga-baryo. Inutusan ng pinuno ng nayon, ngayon na narito siya, gumawa ng mga pag-aayos para sa kanya upang manirahan. Your Honor, mangyaring ayusin para sa kanya na manatili sa iyong bahay at malaman ang higit pa tungkol sa kanyang background. Oo, G. Cray, isang batang babae ang humakbang ng magalang at sumagot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5010. Ang batang babae ay lumilitaw na nasa paligid ng 18 o 19 na taong gulang, nagbihis na malinaw na may mga patch sa kanyang damit. Sa kabila ng kanyang pagiging simple, nagtataglay siya ng natural na kagandahan. Mabilis na nahuli ni Your Honor si James, na pumasok sa nayon. Nakasuot ng isang maliwanag na ngiti, sinabi niya, halika sa ganitong paraan. Siya ay may isang magandang ngiti, na may 2 malabong dimples sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa ilalim ng patnubay ni Your Honor, nakarating si James sa isang patio sa loob ng nayon. Ito ay katamtaman, na binubuo ng ilang simpleng mga kubo na kubo at ilang mga hayop. Si James ay nanirahan sa isang lugar na nagpapahinga sa looban, at habang papalapit si Your Honor, nagtanong siya ng may ngiti, ano ang iyong pangalan? Ngumiti si Your Honor at sumagot, ako si Your Honor Fayed. Gutom ka ba? Ano ang gusto mong kainin? Itinuro ni James sa isang kalapit na manok at sinabing, manok. Matagal na akong wala ng manok. Panipi, sige. Mahuhuli ko ang isa para sa iyo, sagot ni Your Honor, at nagpunta siya upang mahuli ang isang manok. Sa looban, nagpupumilit si Your Honor na mahuli ang manok habang patuloy itong umiwas sa kanya. Si James ay casual na kumalas sa kanyang kamay, at isang bato ang lumipad patungo sa manok, mabilis na tinatamaan ito. Matapos ang ilang pag-iyak, ang manok ay nakahiga pa rin sa lupa. Sinulyapan ni Your Honor si James na may awkward na ngiti, pagkatapos ay dinala ang manok sa kusina, habang naghihintay si James sa labas. Di nagtagal, luto na ang manok. Your Honor, isang malaking tao ang pumasok sa pintuan habang pareho silang kumakain. Wow, komplikado ito sa mga araw na ito. Ang endlos ay hindi simple, sabi niya habang siya ay pumasok. Sa pagpasok at pagkakita kay James, sandali siyang naabak, pagkatapos ay tinanong, sino ito? Tiningnan ni Your Honor si James na may pagkalito. Sa puntong ito, hindi niya alam ang pangalan ni James. Ngumiti si James at sinabing, 49 ako. Sa pamamagitan ng paraan, nabanggit mo kanina na ang endlos ay hindi simple. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, ang malaking tao ay nanatiling tahimik. Kinuha niya sa labas si Your Honor at tinanong, ano ang nangyayari? Paano tayo nagtapos sa isang estranghero sa bahay? Panipi. Ipinaliwanag ni Your Honor ang background ni James sa lalaki. Ano? Nang marinig ang balitang ito, natigilan ang malaking tao. Narinig ni James ang kanilang pag-uusap. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang kawalan ng kapangyarihan, ang kanyang katawan ay pambihirang. Dahil hindi sila nag-set up ng anumang mga porma sayon sa kanilang pag-uusap sa labas ng pintuan, maaari siyang mag-apay. Kaya, ang layunin ng pagkakaroon ng nayon na ito ay upang bantayan ang bato ng koloretsura, bulong ni James sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, bumalik si Your Honor at ang malaking tao. Ipinakilala ni Your Honor, ito ang aking kuya na si Hai Fayed. Panipi. Kumusta, Hai? Binati ni James ng isang mainit na ngiti, pagkatapos ay tinanong, ano ang sinabi mo kanina? Ano ang kasalukuyang sitwasyon sa Endlos? Endlos. Si Hai ay nag-iwas sa kamangmangan. Dahil hindi na siya nagsalita pa, hindi pinindot ni James ang bagay na ito. Kinuha ni James ang isang hita ng manok at nagsimulang kumain. Bumagsak ang gabi, at nahiga si James sa kama gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang ulo, na nakatingin sa mga bituin sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung gaano karaming taon ang lumipas mula noong nakikipaglaban siya sa Mecha Isto, at wala siyang ideya tungkol sa kasalukuyang estado ng Endlos.
Nawala sa pag-iisip, siya ay naaanod na makatulog, at ang gabi ay tahimik na lumipas.